Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1941 hanggang Kabanata 1950. Kabanata 1941. Si Hansen ay nagdadala kay Haier habang tumatakbo, ngunit hindi dahil may pakialam siya sa kanya. Gusto niyang magkaroon ng saksi. Kung mayroon siyang saksi, maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Ginamit ni Hansen ang kanyang sapatos na kuneho para tumakbo, ngunit mukhang malungkot pa rin siya. Si Pitong Espiritu Buddha ay nakasunod sa kanya, at unti-unting lumiliit ang puwang sa pagitan nila. Kahit na may ilang distansya pa rin sa pagitan nila, si Hansen ay tumatakbo sa patag at walang sagabal na buhanginan. Walang lugar para magtago, at ilang sandali na lang ay mahahalata na siya ni Pitong Espiritu Buddha. Markis lang siya. Tumingin si Hansen sa likod. Si Pitong Espiritu Buddha ay 1 kilometro sa likod nila. Nagulat si Haier, at sinabi niya, si Pitong Espiritu Buddha ay isang Markis, pero siya ay isang henyo sa mga Buddha. At personal siyang tinuruan ni Burning Lamp Alpha. Natatakot ako na kahit isang duke ay hindi makakapantay sa kanya. Kailangan mong tumakbo, dahil papalapit na siya. Gusto ni Hansen na tumakbo ng mas mabilis, pero siya ay isang Viscount pa rin. Tumatakbo na siya ng kasing bilis ng kaya ng kanyang sapatos. Pitong Espiritu Buddha, bakit mo ako hinahabol? Sigaw ni Hansen habang tumatakbo. Malungkot na sinabi ni Pitong Espiritu Buddha, amataba. Wala na siyang ibang sinabi. Nakatuon lang siya sa paghabol kay Hansen, at unti-unti niyang nilalapit ang distansya sa pagitan nila. Mukhang malungkot si Haier, at sinabi niya, mukhang gusto kanyang patayin. Masama ito, pare. Kung hindi tayo makarating sa ating patutunguhan, mamamatay tayo. Biglang sinampal ni Hansen ang katawan ni Haier, na nagpadala ng isang daloy ng enerhiya sa kanya. Hindi na siya makagalaw, hindi siya makakilos, at hindi rin siya makapagsalita. Tumigil ka sa pagsasalita. Kaya kung mawala sa kanya, sabi ni Hansen kay Haier habang tumatalon siya sa isang burol ng buhangin. Pero hindi siya tumalon doon para manatili sa mataas na lugar. Bumaba siya sa kabilang panig, at ginamit niya ang taas ng burol para takpan ang paningin ni Pitong Espiritu Buddha. Nang mawala si Hansen sa paningin, tinapik niya si Little Invisible. Pagkatapos, isang kakaibang makulay na kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Nakapaghalo si Hansen sa disyerto mismo. Walang paningin ang makakakita sa kanila. Pagkatapos tumawid ng 1,000 metro, nakarating si Pitong Espiritu Buddha sa burol. Pagkatapos, nagsimula siyang tumingin sa paligid. Ginoo Hansen, alam kong nandito ka. Lumaban ka sa akin, estudyante ng Reyna ng Kutsilyo. Mamatay ka man lang ng may dignidad, nag-alulong si Pitong Espiritu Buddha. Pero walang sumagot sa kanya. Hindi gumalaw si Pitong Espiritu Buddha mula sa kanyang posisyon habang nakatingin sa disyerto. Gumalaw ang kanyang mga labi, at isang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Isang buhawi ang umikot, mabilis na nagiging isang nakakasakal na bagyo ng buhangin. Ang diameter nito ay 1,000 metro, at ang kapal nito ay nagpinta dito na parang dilaw na usok. Kumbinsido si Pitong Espiritu Buddha na naroon si Hansen, at nais niyang gamitin ang bagyo ng buhangin para ipakita siya. Ngunit nang humupa ang bagyo ng buhangin, wala siyang nakita. Tahimik at kalmado, at hindi niya makita si Hansen. Magaling ba siya sa elemento ng lupa? Nagsalita si Pitong Espiritu Buddha sa kanyang sarili. Tumingin siya sa paligid at naglakbay sa isang partikular na direksyon. Pagkatapos, nawala siya. Sa kalangitan, nakita ni Haier na nawala si Pitong Espiritu Buddha. Gusto niyang palayain siya ni Hansen, ngunit wala siyang boses para magsalita. Sumisigaw siya sa kanyang isipan, *S*. Palayain mo ako. Sadyang hinahawakan mo ako. May isip lang niya ang mga bagay na ito, dahil hindi pa rin niya makontrol ang kanyang bibig. Si Hansen ay nasa ere, at hindi siya bumaba. Hindi rin niya pinalaya si Haier. Dahan-dahan siyang lumipad ng mas mataas at mas mataas. Dahan-dahan siyang lumulutang, parang hindi siya gumagalaw. Duwag. Nawala na si Pitong Espiritu Buddha. Bakit ka pa rin nag-iingat? Palayain mo ako. Sumisigaw si Haier sa kanyang puso. Ang noo ni Hansen ay tumulo ng pawis. Siya ay isang Viscount lamang, at ang mabagal na paglipad ay mas gumagastos ng enerhiya kaysa sa mabilis na paglipad. At bukod pa rito, hawak niya si Haier.
Mas lalong nagastos ang kanyang enerhiya. Pagkatapos ng 10 minuto, nakarating siya sa 1 kilometro. Magiging baliw na si Hyer dahil hindi siya makagalaw o makapagsalita. Kung kaya niya, sisigaw na siya kay Hansen. Bigla, nakita ni Hyer ang parehong burol na kinatatayuan ni Pitong Espiritu Buda. Lumitaw muli si Pitong Espiritu Buda doon. Suot niya ang isang puting damit, nakatayo sa tuktok ng burol. Parang hindi siya gumalaw. Nagulat si Hyer, at naisip niya sa kanyang sarili, nakita kong umalis siya. Bakit siya nandito pa rin? Kaya ba niyang mag-teleport? Sa gitna ng pagkabigla ni Hyer, mamulong si Pitong Espiritu Buda sa kanyang sarili. Isang liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan, kakaibang nagniningning mula sa kanyang dibdib. Mukhang may 7 espiritu ang lumabas sa kanya at naglakad sa kanilang sariling mga landas. Hindi nagtagal, may 7 espiritu na lumabas mula sa bawat isa sa 7 espiritu. Lahat sila ay nagtungo sa iba't ibang direksyon, ngunit ang tunay na 7 espiritu Buda ay nasa tuktok pa rin ng orihinal na burol. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakbay siya patungo sa kanluran. Buddha clone. Malakas siya. Naunawaan ni Hyer na ang 7 espiritu na nakikita niya ay mga clone lamang. Ngunit ang paglikha ng mga clone tulad nito ay isang bagay na magagawa lamang ng isang king-class Buddha. Si 7 espiritu Buddha ay isang marquis lamang. Ang kanyang kakayahang maglikha ng 7 clone para hanapin sila ay nakakatakot. Masaya si Hyer ngayon na hindi siya pinalaya ni Hansen. Kung nag-ingay siya, malalaman agad ni 7 espiritu Buda kung nasaan sila. Magaling ang taong ito. Siya ay isang Viscount lamang, ngunit mayroon siyang bilis na iyon. Hindi ko alam kung anong kayamanan ang kanyang nakolekta para gawin siyang napakabilis, naisip ni Hyer. Lumapit si Hansen, at pagkatapos ay inalis niya ang kanilang pagkakatago. Pinalaya rin niya siya. Medyo nagdududa si Hyer. Maingat siyang tumingin sa paligid at sinabi, talaga bang wala na siya? Wala siya ngayon, ngunit sigurado akong babalik siya. Lumipat si Hansen para magpahinga sa buhangin. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Tumakbo tayo, sabi ni Hyer. Ngunit hindi gumalaw si Hansen mula sa kanyang kinatatayuan, at kalmado niyang sinabi, ang kanyang mga clone ay nagtungo sa 8 magkakaibang direksyon. Saan man tayo magpunta, makikita niya tayo. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hindi sapat ang lakas ni Hyer para harapin ang isang tulad ni 7 espiritu Buda. Sa paano man, nakita niya ang kanyang sarili na umaasa kay Hansen. Kabanata 1942. Kailangan nating maghanap ng paraan para makalabas sa langit na ito. Maaaring nakatakas tayo ngayon, pero may posibilidad pa ring matagpuan tayo ni 7 espiritu, sabi ni Hansen. Kung hindi mo alam kung paano makalabas dito, dapat mong malaman na hindi ko rin alam, sabi ni Hyer. Nag-isip siya sandali. Hindi ka ba makakapagtago? Kung magtatago tayo, hindi tayo mahahanap ng mga clone ni 7 espiritu, di ba? Umiling si Hansen. May mga limitasyon sa pagtatago dahil hindi ko ito magagawa ng matagal. Kaya ni Little Invisible na gawing hindi nakikita si Hansen pero may dala siyang ibang tao. Masyado nang mabigat para sa kanya. Ang nilalang ay isang sanggol pa lamang. At matapos ang oras na ginugol nila sa pagtatago kanina, naubos na ang lahat ng enerhiya nito. Ano ang plano mo, kung gayon? Nakatayo si Hyer sa tuktok ng isang burol. Sinuri niya ang disyerto, natatakot na babalik ang kanilang kaaway. Huwag kang tumayo dyan, sabi ni Hansen sa kanya, itinuturo siya pababa mula sa tuktok ng burol. Pagkatapos, sinabi niya, akala ko ikaw ay mula sa pirate. Maaaring ikaw ay isang Viscount lamang, ngunit dapat kang mabuhay, tama ba? Karaniwan, syempre, kahit na may duke na humahabol sa atin, makakaligtas ako. Pero ito si 7 espiritu, kaya hindi ako sigurado, nakangiti ng mapait si Hyer. Kung isang clone lang, sa tingin mo ba makakatalikod ka? Tanong ni Hansen, matapos mag-isip sandali. Kung isa lang, sa tingin ko kaya. Pero ang paraan ko ay para lang protektahan ang sarili ko. Mukhang malungkot si Hyer nang sabihin iyon. Sapat na iyon. Pupunta ako sa tunay na katauhan ni 7 espiritu. Ang kanyang mga clone ay hahanapin ako, ngunit magbibigay iyon ng pagkakataon para bumalik ka sa daan na pinanggalingan mo at umalis. Kung hindi babawiin ni 7 espiritu ang kanyang mga clone, mag-iisa ka na, sabi ni Hansen. Tumingin si Hyer kay Hansen at sinabi, bakit mo ako tinutulungan? Si Hyer ay nagmula sa pirate. Mahirap para sa kanya na maniwala na tutulungan siya ng isang estranghero na magplano ng pagtakas sa kanyang sariling gastos. Ngumiti si Hansen at sinabi, anuman ang dahilan niya sa pagtatangkang patayin ako, naghintay siya hanggang sa 2 na lang tayo ang natira.
Nangangahulugan iyon na ayaw niyang malaman ng iba kung ano ang gusto niyang gawin. Kung makakalabas ka, marahil ay susuko na siya sa ideya na patayin ako. At kung hindi siya susuko, at least maipapalaganap mo ang balita tungkol sa nangyari. Maaari mong ipaalam kay Reyna ng kutsilyo. Kung hindi mo kaya, mamamatay ako ng walang kabuluhan. Walang maghihiganti. Tumigil si Hansen, at nagpatuloy sa pagsasalita, si pitong espiritu ay humahabol sa akin. Hindi ako makatakas, at ito lamang ang taya na magagawa natin. Tumingin si Hyer kay Hansen sandali, at pagkatapos ay nagsalita. Kung makakalabas ako, ipaalam ko kay Reyna ng kutsilyo. Deal? Kung gayon, maglalakad ka patungo sa silangan, at pupunta ako sa kanluran. Tumingin si Hansen sa oras, at nagpatuloy. Dapat ay nasa daan na siya pabalik ngayon. Sige, at good luck. Tumayo si Hansen at tumakbo patungo sa kanluran. Bagaman nag-aalala si Hyer, alam niyang kung sasama siya kay Hansen, maaari siyang mamatay. Kaya, nagtungo siya sa silangan. Hindi naglakas loob si Hyer na tumakbo ng masyadong mabilis. Natatakot siyang gamitin siya ni Hansen bilang pain, kaya para lang sigurado, dahan-dahan siyang naglakad. Kung si Hansen ay papunta sa kanluran, dapat na masalubong siya ni pitong espiritu muna kapag bumalik siya. Kapag nangyari iyon, magkakaroon siya ng pagkakataon na makatakas. Ngunit hindi gaanong maganda ang galaw ni Hansen. Naglakad siya patungo sa kanluran, tumitingin sa paligid habang naglalakad. Dahil ilang sandali na siyang nasa lugar na iyon, at ang musika ay nakakaapekto ng malaki sa mga tao, maswerte na ang kalooban ni Hansen ay kasing lakas ng dati. Hindi siya naapektuhan tulad ng iba. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil si Hansen sa paglalakad. Tumingin siya sa paligid at naglibing sa kanyang sarili sa loob ng isa sa mga burol. Nang nasa loob na siya ng buhangin, ginamit niya ang Petrify para gawing bato ang kanyang sarili. Kahit na isang deified elite ay hindi siya mahahanap doon. Ngayon, ang kailangan lang gawin ni Hansen ay maghintay. Maghintay siya hanggang sa dumaan si pitong espiritu. At kapag dumating ang aso, lalabas siya. Kung mabagal ang paglalakad ni pitong espiritu, dapat na masalubong ni Hyer ang isang clone. Kung nangyari iyon, tiyak na maakit niya si pitong espiritu sa direksyon na iyon. Pero hindi sigurado si Hansen na makuha niya ang atensyon ni pitong espiritu mismo. Kung nalaman ni pitong espiritu na mag-isa lang si Hyer, mas gugustuhin pa rin niyang hanapin si Hansen, higit sa lahat. Sinuri ni Hansen ang bawat posibleng paraan ng pag-unlad ng sitwasyong ito, at nagplano siya ng paraan para harapin ang bawat pangyayari. Bigla, parang may nilalang na dumaan lang. Nalibing siya sa ilalim ng buhangin, at hindi niya magamit ang Dangshan Aura para matiyak. Hindi niya matiyak kung si pitong espiritu iyon. Ang nilalang ay dahan-daang patungo sa silangan. Dumaan siya sa lugar kung saan nagtatago si Hansen, patungo sa silangan. Ipinapalagay ni Hansen na si pitong espiritu iyon dahil sino pa ang maglalakad pabalik kapag ganito na ang kalagayan. Naghintay si Hansen hanggang sa dumaan ang presensya, umaasang pupunta sa kabaligtaran na direksyon pagkatapos dumaan ni pitong espiritu. Pero naglakad lang si pitong espiritu patungo sa silangan sandali bago bumalik. Naghahanap siya ng isang bagay. Hansen, gusto mo bang mamatay kung nasaan ka? O gusto mo bang lumaban? Tanong ni pitong espiritu Buddha. Kumunat ang noo ni Hansen at nag-isip, kakaiba. Paano niya nalaman na nandito ako? Medyo nag-aalala si Hansen, pero hindi siya gumalaw mula sa kanyang posisyon sa loob ng burol ng buhangin. Kung alam ng kriminal kung nasaan si Hansen, malamang na sinalakay na siya. Hindi na siya mag-abalang magsalita. Naghintay si pitong espiritu ng ilang sandali para sumagot pero wala. Hindi niya talaga alam kung nasaan si Hansen. Pero parang alam niyang nasa malapit si Hansen dahil hindi siya umalis sa lugar na iyon. Dapat may paraan siyang maramdaman ang aking pangkalahatang presensya pero hindi niya ako makita. Mahirap ang sitwasyong ito, naisip ni Hansen. Tumigil si pitong espiritu. Bumulong siya ng isang bagay at pagkatapos ay nag-ulo muli ang buhangin. Ang hangin ay umiikot sa isang nagngangalit na buhawi. Saan man ito pumunta, lumilipad ang buhangin. Hamukay ito ng 1,000 metro ng disyerto. Matigas ang ulo ng mga marquises. Maraming kapangyarihan ang nagagamit niya para patuloy na maghanap ng ganyan, naisip ni Hansen. Nagdulot din ito ng pagkadismaya sa kanya. Kahit na naging bato siya, mahahanap siya ni pitong espiritu kung hamukay siya ng mas malalim sa buhangin. Hindi nagmadali si Hansen na gumalaw. Naghintay siya na dumating ang buhawi. Hindi siya gagalaw hanggang sa makita siya, umaasang maubos ang karamihan sa enerhiya ni pitong espiritu. Kabanata 1943. Maraming buhawi ang nagngangalit sa buong disyerto.
Parang gutom na hinahanap nila si Hansen. Nang makarating ang mga buhawi sa isang partikular na burol, sumabog ito at isang tao ang lumabas. Dumiretso siya patungo sa kanluran. Amitabha, iwinagayway ni Pitong Espiritu ang kanyang puting damit at umatras ang mga buhawi sa kanyang mga manggas. Mukhang isang dragon na may dilaw na pakpak habang hinahabol niya si Hansen. Tumatakbo si Hansen, at ang hugis ng isang dilaw na dragon na ilang daang yarda ang haba ay humahabol sa kanya. Mukhang isang dilaw na pusod na gustong sipsipin siya. Nag-aapoy ang dugo ni Hansen. Ang kanyang spell armor ay kumikinang ng liwanag. Mukhang isang ibon si Hansen, lumilipad sa kalangitan para iwasan ang kapangyarihan ng buhawi. Lumabas si Pitong Espiritu mula sa humahabol na buhawi at inihagis ang kanyang palad patungo kay Hansen. Naging isang gintong, umuungal na leon ito. Ang katawan ni Hansen ay tumugon na parang isang phoenix. Humiram siya ng lakas mula sa hangin mismo para mapabilis. Ang kanyang katawan ay gumawa ng isang nakamamanghang arko para maiwasan ng maayos ang pag-atake ng leon. Pinitik ni Pitong Espiritu ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay naging mga espiritu ng mga hari ng Buddha ang gintong liwanag. Lahat sila ay sumugod para salakayin si Hansen. Mayroong isang dragon, isang leon, isang tupa, isang elepante, isang kabayo, isang insekto, at maging isang isda. Lahat sila ay iba't ibang uri ng hayop. Ang dragon ay malakas, ang leon ay nakakatakot, ang tupa ay hindi matitinag. Ang elepante ay malakas, ang kabayo ay mabilis. Ang insekto ay nakakatakot, ang isda ay espiritual. Lahat sila ay nagtataglay ng ibang kapangyarihan, at lahat sila ay may epektibong pakikipagtulungan sa isa't isa. Hiniram ni Hansen ang bilis ng sapatos na kuneho para makasabay kay Pitong Espiritu, ngunit hindi siya naglakas loob na makipaglaban ng harapan. Masyadong malakas ang isang marquise. Kung matamaan si Hansen, maaari siyang mamatay sa isang iglap. Pitong Espiritu, wala akong sama ng loob sa iyo. Bakit mo ako gustong patayin? Sigaw ni Hansen habang sinusubukan niyang magtago mula sa nakakatakot na mga pag-atake na ipinupukol sa kanya ng Pitong Espiritu. Ang pagnanais ni Pitong Espiritu na patayin siya ay isang malalang problema. Kahit na makatakas si Hansen, maaari itong magdulot ng problema sa hinaharap kung hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang patayin ni Pitong Espiritu. Para malutas ito, kailangan niyang malaman kung ano ang nag-udyok sa galit ni Pitong Espiritu. Ngunit tumanggi si Pitong Espiritu na sumagot. Patuloy na gumagawa ng mga espiritual na marka ang kanyang daliri. Patuloy siyang lumilikha ng mga marka ng liwanag ng Buddha at pinapapasok ang mga ito ng pagnanais na patayin si Hansen. Nakita ni Hansen na hindi sisigot si Pitong Espiritu, at kaya pagkatapos umiwas sa susunod na pag-atake ng marka ng espiritu, sinabi niya, "Alam ko. Talagang mahal mo si Speechless. Pero mahal ako ni Speechless, at gusto niyang makipagtalik sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit ka galit, tama ba?" Sa kabila ng sinabi niya, hindi iniisip ni Hansen na iyon ang dahilan. Gusto lang niyang pukawin ang kanyang kaaway para magsalita. Patuloy na sinasabi ni Hyer na gusto siyang patayin ni Pitong Espiritu dahil kay Speechless, pero walang katuturan iyon kay Hansen. Nabigo ang plano ni Speechless na akitin siya, ngunit gaano man ang kapalaluan ng isang tao, hindi nila mapapatay ang isang estudyante ng isang kalahating Diyos dahil sa isang bagay na tulad niyan. Dapat may mahalagang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ni Pitong Espiritu. Narinig ni Pitong Espiritu si Hansen. Sa galit na tingin, sinabi niya, "Manahimik ka. Hindi dapat marumihan si Speechless." Pagkatapos nito, nagningning ang liwanag ng Buddha ni Pitong Espiritu. Isang higanteng kamay ng Buddha ang tumaas mula sa kanyang likod, at pagkatapos ay nagsimulang lumapit kay Hansen. Ang palad ay may 7 marka ng espiritu rin. Nakita ni Hansen na puno na ng mga nilalang ang kalangitan, umuulan patungo sa kanya. Nakaramdam siya ng pangamba nang makita ito. Nakakatakot ang 7 espiritu, at alam niyang hindi niya sila maiilagan. Nanigas ang mga mata ni Hansen, at pagkatapos ay tumakbo siya sa harap ng kabayong Buddha. Nang gawin niya iyon, nakaramdam siya ng isang pag-alog sa kanyang katawan at sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumipad siya. Ginamit ni Hansen ang Yin-Yang Blast, at ang epekto ng kuko ng kabayo ay nagpadala kay Hansen na lumilipad na parang saranggola. Lumilipad siya palayo. Nagsimulang tumakbo si Hansen nang mahawakan ng kanyang mga paa ang lupa, umubo ng dugo habang naglalakad. Masyadong malakas ang kanyang kalaban. Ginamit niya ang karamihan sa kanyang kapangyarihan para harapin ang puwersang iyon, ngunit sa paanuman, nagawa pa rin itong makapinsala sa kanyang katawan. Kung hindi siya nagsuot ng kanyang Marquis armor, mamamatay na sana siya. Wala nang kapangyarihan si 7 espiritu para patuloy na gamitin ang kamay ng Buddha.
Humina ang liwanag ng Buddha, at bumalik siya sa paghabol kay Hansen. 7 espiritu, hindi nakakahiya para sa isang babae na umibig. Hindi mo mababago ang puso ng isang tao sa pamamagitan ng puwersa. Iniisip ni Speechless na ako ay kaakit-akit. Gusto niyang makasama ako. Walang saysay ang pagpatay sa akin dahil lagi akong nasa puso ni Speechless. Hindi niya ako makakalimutan, sabi ni Hansen, habang tumatakas. Hindi kayang talunin ni Hansen si 7 espiritu, ngunit kung kaya niyang iinisin ng husto ang kanyang kaaway para mawala ang kanyang pagpipigil, marahil may pagkakataon siyang mabuhay. Naging berde ang mukha ni 7 espiritu, at sinabi niya, manahimik ka. Huwag mo siyang pag-usapan ng ganyan. Nang makita na talagang nagmamalasakit si 7 espiritu kay Speechless, natuwa si Hansen. Kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay, kaya sinabi niya, sobrang mahal namin ni Speechless ang isa't isa. Binanggit niya ka sa akin. Sinabi niyang mabait ka, pero sobrang boring ka. Hindi mo alam kung paano pakitunguhan ang isang babae. Hindi ka man lang naglakas loob na hawakan ang kanyang mga daliri. Hindi ka tunay na lalaki. Wala nang sinabi si 7 espiritu. Patuloy niyang itinapon ang kanyang 7 marka ng espiritu na parang baliw. Nagawa ni Hansen na makawala ng kaunti kay 7 espiritu, kaya hindi sila masyadong magkalapit. Nagawa ring iwasan ni Hansen ang bawat pag-atake, kaya hindi na gaanong banta. Alam ni 7 espiritu na walang saysay ito, kaya tumigil siya sa pag-atake. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para isara ang puwang, sa halip. Sa paggawa nito, mabilis siyang nakahabol. Nakakainis ang taong ito. Nag-uugong ang dibdib ni Hansen, at patuloy siyang umubo ng dugo. Nagpapasalamat siya na mayroon siyang mutated blood. Hindi siya nawawala ng gaanong dugo tulad ng dati, pero hindi siya nakakapagpagaling. 7 espiritu, dapat mas prangka ang isang lalaki. Konting pagsisikap lang ang ginawa ko para sundan niya ako. Hinawakan ko ang kanyang katawan sa lahat ng dako, at hindi mo man lang hinawakan ang kanyang mga daliri. Ang lungkot mo naman. Habang pinupukaw niya si 7 espiritu, patuloy na iniisip ni Hansen kung paano siya makakaligtas dito. Manahimik ka. Nagalit si 7 espiritu. Ang liwanag ng Buddha niya ay nagningning ng husto, at pagkatapos ay gumamit siya ng 1,000 kamay ng Buddha. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang kanyang 7 marka ng espiritu. Kumuha lang siya ng isang instrumentong kahoy. Pinukpok niya ito, at kumislap ang kalangitan sa itaas nila. Nakaramdam si Hansen ng dagindong ng kulog sa kanyang puso. Arg! Nakaramdam si Hansen ng kuryente na dumadaloy sa kanya. Mas maraming dugo ang lumabas mula sa kanyang mga labi, at halos matamba siya. Kabanata 1944. Tumakbo si 7 espiritu patungo kay Hansen. Gusto niyang patayin si Hansen sa sandaling matamba siya. Pero bahagyang yumuko lang si Hansen, at agad na tumayo. Hindi rin humina ang kanyang bilis, at patuloy siyang tumakbo. Kumunat ang noo ni 7 espiritu. Hawak niya ang kanyang kahoy na gam na may 1,000 kamay ng Buddha. Dong! Ang tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw sa puso ni Hansen, parang kaya nitong puksain ang espiritu ng sinumang nilalang. Pero hindi naapektuhan si Hansen, at patuloy siyang tumakbo. Sa mga pagkakataong hindi ginagamit ni 7 espiritu ang kanyang 1,000 kamay ng Buddha, nakakapagdagdag ng distansya si Hansen sa pagitan nilang dalawa. Mas lalong kumunat ang noo ni 7 espiritu. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang mga binti para makapagtuon sa paghabol kay Hansen. Dahil sa pang-aasar ni Hansen, ginamit ni 7 espiritu ang pinakamatatakot na kapangyarihan na mayroon siya. Maraming enerhiya ang nagastos niya, at medyo malaki na ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Ayaw niyang ipagsapalaran na maubos pa ang kanyang lakas. Ang bilis ni Hansen ay isang biyaya ng sapatos na kuneho. Ang mga kaluluwa ng hayop ay may sariling kapangyarihan, at hindi nila ginagastos ang sariling reserba ng enerhiya ni Hansen. Bilang resulta, hindi na siya kailangang magbagal. Pareho silang patuloy na tumatakbo sa buong disyerto. Patuloy na sinusubukan ni 7 espiritu na salakayin si Hansen, ngunit naiwasan ni Hansen ang bawat pag-atake. Hindi nagawang makapinsala ang kalaban ni Hansen sa kanya. Nang matamaan si Hansen ng sonic attack ng Buddha, nasugatan siya. Mabuti na lang, nagsanay siya ng Sonic Hyper Geno Arts noong nakaraan. Hindi siya estranghero sa magagawa nila. Nang umatake ulit si 7 espiritu, ginamit niya ang Yin Yang Blast para ibalik ang ilang bahagi ng sonic power ng Buddha na tumatama sa kanyang Marquis Armor. Parang hindi siya naapektuhan ng pangalawang sonic attack ng Buddha. Gayunpaman, puno ng bitik ang kanyang Marquis Armor. Nasugatan nga siya. Gayunpaman, nagawa ni Hansen na kumapit.
At dahil hindi humina ang kanyang bilis, naniniwala si Pitong Espiritu na hindi nasaktan si Hansen ng sonic attack ng Buddha. Kung mas madalas napapaluan ni Pitong Espiritu ang kahoy na gong, hindi makakayanan ni Hansen iyon. Nakakainis ang taong ito. Maswerte na naiintindihan ko ng kaunti ang saklaw ng kanyang lakas. Ginamit ni Hansen ang kanyang sapatos na kuneho para patuloy na tumakbo. Wala nang ibang gagawin si Hansen ngayon, kaya kailangan niyang patuloy na gawin ito. Ginagamit ni Pitong Espiritu ang lahat ng kanyang kapangyarihan para habulin si Hansen, at hindi iniisip ni Hansen na kaya niyang patuloy na gawin ito ng walang hanggan. Pagod na pagod kita. Hindi ako natatakot sa iyo dahil may kaluluwa ng hayop ako. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at tumakbo. Makipagkompetensya siya kay Pitong Espiritu gamit ang tibay, at wala nang iba. Nangako si Pitong Espiritu na gagawin din iyon. Hindi niya kayang patayin si Hansen, at walang silbi ang kanyang mga marka. Hindi siya umatake, kaya napanatili niya ang kanyang enerhiya para sa layunin ng pagtakbo. Hindi iniisip ni Pitong Espiritu na kaya ni Hansen, na isang Viscount, na panatilihin ang bilis na iyon ng matagal. May plano siya. Kung patuloy na tatakbo si Hansen ng ganyan, mas lalong lalakas ang ingay ng langit. May Buddha Geno Art si Pitong Espiritu na nagbibigay sa kanya ng malakas na paglaban sa ingay. Hindi niya iniisip na makakayanan ni Hansen ng kasing tagal ng kanya sa ilalim ng kapangyarihan ng mga tunog na iyon. Kapag nakontrol na ng musika si Hansen, nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan ang buhay ni Hansen. Nang tumigil sa pagsasalita si Pitong Espiritu, nagpasya si Hansen na asarin pa siya. Umaasa siyang magagalit ang kanyang kaaway at muling umatake na maubos ang mas maraming enerhiya niya. Wala nang sinabi si Pitong Espiritu. Hindi siya umatake, at patuloy lang siyang humahabol. Nang tumingin siya sa mga mata ni Pitong Espiritu, parang demonyo siya. Ang buong katawan niya ay may masamang aura. Habang tumatakbo si Hansen, nakakita siya ng ilang anino sa unahan. Nang makalapit siya, napansin niyang sina Luoji at ang ilang iba pa iyon. Tumakbo si Hansen kay Luoji at sumigaw, "Ginoo-ji, tulong. Gusto akong patayin ni Pitong Espiritu." Nang marinig ni Luoji si Hansen, nagbago ang mukha niya. Pagkatapos ay sumigaw siya, tumakbo. Lahat sila ay tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Sa puso ni Luoji, sumigaw siya, si Hansen ay isang asterisk S-show na papatayin ako. Mabilis na tumugon ang utak ni Luoji dito. Alam niya kung ano ang nangyayari dito. Gusto ni Pitong Espiritu na patayin ang estudyante ni Reyna ng kutsilyo. Kung malalaman ito ni Reyna ng kutsilyo, magkakaroon ng malaking pagkakahati ang Buddha at ang rebate. Kung may makakita kay Pitong Espiritu na humahabol kay Hansen, maaari silang patayin. Tumakbo ng mabilis si Luoji, pero nang lumingon siya, nakita niyang nasa tabi niya si Hansen. Hindi siya makatakas kay Hansen. Sumigaw si Luoji, "Ikaw asterisk S-show. Wala tayong sama ng loob sa iyo. Bakit mo kami ginagawang masama?" Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, "Ginawa mo rin iyon sa akin sa Demon's Grave, ito ang nararapat sa iyo." May sapatos na kuneho si Hansen, kaya mas mabilis siyang tumakbo kaysa kay Luoji. Nang malapit ng lampasan niya sila, tumalon siya sa kanilang mga ulo. Alam ni Luoji na hindi niya siya dapat hayaang dumaan. Kung ginawa niya iyon, mas mauuna siyang maabot ni Pitong Espiritu, at papatayin si Luoji at ang kanyang mga tauhan. Sumigaw si Luoji, harangan siya. Pagkatapos nito, hinugot niya ang kanyang kutsilyo at sinubukang hiwain si Hansen. Ang kutsilyo ay parang demonyo na tumama kay Hansen. Ang itim na usok ay sumugod patungo kay Hansen, at naisip ng mga nanunood na walang paraan para mahadlangan ito. Sinubukan ding salakayin si Hansen ng mga demon sa paligid ni Luoji. Hindi sila nagsanay ng Sky Demon Sutra, at wala rin silang kapangyarihan ng Sky Demon. Ang ginamit lang nila ay Geno Arts. Pero lahat sila ay mga Earl. At may isang Marquis sa gitna nila. Nang umatake sila, ginawa nila ito ng may malaking lakas. Hindi gumalaw si Hansen, at tumama sa kanya ang kapangyarihan ng Sky Demon. Ganoon din ang iba, gamit ang kanilang nakakatakot na mga pag-atake. Ang katawan ni Hansen ay sumabog na parang lobo ng tubig. Ngunit sa itaas ng kanilang mga ulo, muling lumitaw ang katawan ni Hansen. Lumipad siya sa ibabaw nila na parang kidlat. Ang kanilang sinalakay ay isa sa mga clone ni Hansen. Ginawa niya ito mula sa kanyang mga kasanayan sa buwan. Maghiwa-hiwalay kayo. Hindi napigilan ni Luoji ang pagsulong ni Hansen, kaya sumigaw siya ng utos at tumakbo. Ang bawat demon ay nagtungo sa iba't ibang direksyon. Nang makita ni Hansen na mabilis na tumugon si Luoji, naisip niyang henyo siya. Pero kahit na ganoon, kasing sama siya ng isang matandang Zoro.
Umaasa si Hansen na bibigyan siya ng kaunting oras ng mga tauhan pero mukhang hindi mangyayari iyon. Tumakbo silang lahat sa magkakaibang direksyon at hindi nagawang maabutin at patayin sila lahat ni pitong espiritu Buddha. Walang saysay ang pagpatay sa kanila at parang hinayaan niya silang umalis. Ngunit nagulat si Hansen sa nangyari sa susunod. Nagningning si pitong espiritu ng ginto. Ang kanyang katawan ay naging ginto at lumawak ng 3 metro sa bawat direksyon. Sa bawat panig ng kanyang ulo ay lumaki ang isang karagdagang mukha at ang kanyang katawan ay naglabas ng 6 na karagdagang braso. May 8 braso at 4 na mukha siya. Mukhang isang kakaibang estatwa ng Buddha. Sinedyaneik ang taong ito. Nagbago ang mukha ni Hansen at alam na niya kung ano ang gagawin niya. Kabanata 1945. May 4 na mukha si pitong espiritu. Ang kaliwa ay nakangiti. Ang kanan ay umiiyak. Ang nasa likod ay masama at nakakatakot ang hitsura. Ang 8 braso ay nakataas sa iba't ibang anggulo. Ang isang espiritual na spell ay nagpapatakbo sa kanyang kakaibang katawan habang lumilipad siya pasulong. Narinig ni Hansen ang ilang pagsigaw at pagsabog mula sa likuran niya. Lumingon siya at nakita ang ilang demon na tumatakbo ng 1 kilometro sa likuran niya na napunit. Ang kanilang mga katawan ay nakakalat sa buong buhangin at nagkalat ang dugo sa lahat ng dako. Hinabol ni pitong espiritu gamit ang kanyang gintong katawan ng Buddha, si Luoji. Siya na lang ang natitirang buhay sa kanyang grupo. Alam ni Luoji na hindi siya makatataka sa masamang tao, kaya sumigaw siya. Ang usok ng demon ay bumalot sa hawak niyang talam. Nagpadala siya ng isang sky demon attack na may buong lakas patungo kay pitong espiritu. Nilunok ng anino ng sky demon si pitong espiritu, ngunit sa loob ng 1 segundo, napunit ang anino. Ang 4 na mukha, 8 braso na Buddha na naging si pitong espiritu ay nakaligtas at nagteleport kay Luoji. Hinawakan ng kanyang mga braso si Luoji, at nanood si Luoji ng may gulat na mga mata habang pinupunit siya ng halimaw. Malupit iyon. Hindi nasa mood na manood si Hansen, kaya patuloy siyang tumakbo sa desyerto. Matapos mapunit ang katawan ni Luoji, isang itim na usok ang lumabas mula sa katawan at tumama kay Hansen. Naramdaman ni Hansen na pumasok ang itim na usok sa kanyang dagat ng kaluluwa. Hindi mapigilan ng kanyang katawan na makapasok ito. Ang mga ordinaryong nilalang ng Geno Universe ay may dagat ng espiritu. Ang dagat ng espiritu ni Hansen ay ang kanyang dagat ng kaluluwa, at natatangi ito sa mga nilalang na nagmula sa mga santuwaryo. Pumasok ang itim na usok, at nang gawin iyon, nagningning ang tore ng tadhana. Parang isang higanting imbornal na sumipsip ng itim na usok sa tore. Ano ba ang lugar na ito? Palayain mo ako. Sumisigaw na ngayon ang itim na usok mula sa pinakamataas na palapag ng tore ng tadhana. Ang boses ay kay Luoji. Ngunit wala pang oras si Hansen para malaman kung ano ang itim na usok ngayon. Pinatay ni pitong espiritu ang lahat ng demon ng sabay-sabay, at hindi iyon nagbigay kay Hansen ng gaanong oras na inaasahan niya. Muli siyang hinahabol ng kanyang kaaway mula sa likuran. Sa kabutihang palad, ang xenogeneic form ni pitong espiritu ay hindi nagpalakas ng kanyang pinakamataas na bilis. Hindi pa rin siya nakakahabol kay Hansen, at iyon ang dahilan kung bakit hindi rin naramdaman ni Hansen ang pangangailangan na mag-transform. Pero hindi nagmamadali si pitong espiritu. Pinalaya niya ang kanyang xenogeneic transformation at bumalik sa kanyang normal na anyo para habulin si Hansen. Ang pagiging isang xenogeneic ay maaaring nagpalakas sa kanya, ngunit 3 beses na mas mataas ang gastos ng enerhiya. Hindi magandang ideya na manatili sa xenogeneic form. Nagpatuloy ang paghabol, at umaasa si Hansen na makakasalubong niya ang ibang tao sa buhangin. Umaasa siya sa isang duke, pero habang tumatakbo siya, wala siyang nakita kahit sino. Hindi ko alam kung nakatakas si Hyer, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Iyon ay dahil hindi niya nakitang bumalik ang mga clone ni pitong espiritu. Nagtaka siya kung paano kaya si Hyer. Patuloy na tumakbo si Hansen sa loob ng ilang araw. Karamihan sa kanyang kapangyarihan ay nagmula sa sapatos na kuneho na ginamit niya, pero pagod pa rin siya. Ang antas ng tibay ni pitong espiritu ay hindi kapani-paniwala. Nasa takong pa rin siya ni Hansen, at hindi siya nagbagal. Nakakainis ang taong ito. Ang pagod na katawan ni Hansen ay patuloy pa ring tumatakbo. Ang langit ay parang isang walang hangganang kaharian, na hindi maabot ang mga dulo nito. Ang susunod na abot tanaw ay palaging disyerto lang. Hindi ako pwedeng tumakbo ng ganyan magpakailanman. Kailangan kong makarating sa kabilang dulo para hindi na ako salakay ni pitong espiritu. Pero paano ako makakarating sa kabilang panig? Paulit-ulit na iniisip ni Hansen ito sa loob ng ilang araw. Wala siyang mahanap na solusyon.
Inilagay ni Hansen ang kanyang isip sa tore ng tadhana. Kinausap niya si Luoji, na isang haligi na ngayon ng itim na usok. Luoji, alam mo ba kung paano makarating sa kabilang dulo? Pinatay mo ako. Hindi ko sasabihin sa iyo. Pumunta ka sa impyerno. Ang itim na usok ay umalingaw ng galit na boses ni Luoji. Malamig na sinabi ni Hansen, kung makatakas ako, mabubuhay ka pa rin sa ganitong paraan. Kung hindi, hindi ka man lang mabubuhay bilang isang itim na usok. Pagkatapos nito, kinontrol ni Hansen ang tore ng tadhana at pinagningning ito. Nagningning ito sa itim na usok, at ang itim na usok ay mukhang tubig na nahawakan ng nag-aapoy na bakal. Ang usok ay nag-aapoy, at sumisigaw si Luoji. Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko sa iyo, sigaw ni Luoji. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kung mamamatay ako, mamamatay ka rin. Kung makatakas ako, pananatilihin kitang buhay. Magiging saksi ka rin sa paghabol sa akin ni pitong espiritu, sabi ni Hansen. Sabi ni Luoji, ang langit ay hindi isang xenogeneic space. Ito ay isang deified treasure, pero ang kayamanan na ito ay nagmula sa isang deified elite ng Buddha. Kahit sila ay hindi makontrol ito, makokontrol lang nila ang isang bahagi. Kahit na maliit lang ang kontrolado nila, hindi mahirap para sa kanila na bitagin ang mga tao. Kung mabibitag ka, imposible nang makarating sa kabilang dulo. Pero kung hindi nila ganap na makontrol ang langit, may paraan pa rin tayong makatakas sa kanilang kontrol, tama ba? Tanong ni Hansen. Magiging mahirap iyon. Sa tuwing babukas ang langit, 10 tao lang ang makakarating sa kabilang dulo. Hindi iyon aksidente, alam mo. Sinadya ng Buddha na gawin iyon. Nagtanong ako sa mga nakarating sa kabilang dulo, at nalaman kong lahat sila ay malalapit na kaibigan ng Buddha. Hindi gaanong kaaway ang nakakarating sa exit, sabi ni Luoji. Kung alam mo ito, bakit ka pa rin nandito? Dapat alam mo ang isang paraan, tanong ni Hansen. Tumigil si Luoji, at pagkatapos ay sinabi, may hula ako, pero hindi ako sigurado. Pumunta ako rito para malaman. Sabihin mo sa akin. Tumingin si Hansen sa likuran at nakita na patuloy pa ring humahabol si pitong espiritu. Hindi siya nag-aalala na makatakas si Hansen sa langit. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, natatakot ako na maaaring totoo ang sinabi ni Luoji, pero kung ganoon, ganap na kontrolado ng Buddha kung sino ang makakalabas sa kabilang dulo. Hindi ito random. Hindi sigurado si Luoji, pero dahil sa presyon ni Hansen, pumayag siya at sinabi ang kwento. Maraming grupo ang nagsaliksik sa langit ng Buddha. May mga hula silang katulad ng kay Luoji, pero walang nakapangpatunay sa kanilang pagiging tunay. Pangunahin itong dahil ipinagbabawal ng Buddha ang mga uri ng king class na pumasok sa langit ng Buddha. Wala nang marami pang magagawa ang mga ordinaryong noble sa langit ng Buddha. Kumonsulta si Luoji sa maraming tao na nakarating sa kabilang dulo, at sa mga taong nakapasok ng malalim ng hindi nakakarating sa dulo. Nagtipon siya ng maraming impormasyon at nagkaroon ng hula. Kabanata 1946, hindi ganap na makontrol ng Buddha ang langit. Kung may maglalakbay sa lugar na hindi kontrolado ng Buddha, may pagkakataon silang makarating sa kabilang dulo. Naisip ni Luoji na ang lugar na hindi kontrolado ng Buddha ay nasa ilalim ng dagat ng buhangin. Kapag pumasok ka sa dagat ng buhangin, makakakita ka ng ilang puting burol. Magkaiba sila sa mga burol ng dilaw na buhangin. Hindi mo rin sila mahahanap kung hindi ka tumingin ng mabuti. Pero kapag nakita mo na sila, agad kang pumunta sa kanila. Pagkatapos, makapasok ka sa lugar na hindi kontrolado ng Buddha. Teorya ko lang ito, pero may posibilidad na mali ako, sabi ni Luoji. Kung mali ito, alam mong mamamatay ka kasama ko. Mas mabuting sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ni Hansen kay Luoji habang patuloy siyang tumatakbo. Wala nang iba pang masasabi ko. Iyon lang ang alam ko, sabi ni Luoji. Talaga. Hindi ko iniisip na ikaw ang uri ng taong naglalakbay ng walang ibang dala kundi isang hula, malamig na sabi ni Hansen. Hindi mo masasabi iyan. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil ang lugar na kontrolado ng Buddha ay maaaring may kayamanan na naiwan ng deified elite. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta rito, sagot ni Luoji. Patuloy na tumakbo si Hansen, tumitingin sa lahat ng dako. Iniikot niya ang kanyang ulo para hanapin ang puting burol na binanggit ni Luoji. Maraming burol sa paligid, pero wala ni isa man lang ang puti. Matapos tumakbo ng ilang sandali, kumislap ang mga mata ni Hansen. Sa gitna ng magaspang na mga burol ng disyerto, may isang mas maliit na burol sa pagitan nila. 2 metro lang ang taas nito. Bahagyang puti ang burol, at kung hindi mo ito titigan ng mabuti, hindi mo makikita ang kaibahan.
Nakita ko na ang burol mo. Kaya, paano ako makakapasok? Tanong ni Hansen kay Luoji habang tumatakbo siya patungo sa burol. May mga taong nakapasok nang hindi sinasadya, karaniwan nang inaatake sila. Hindi ko alam kung paano talaga makakapasok pero plano kong subukang maghukay, sagot ni Luoji. Tumigil si Hansen sa pag-aalinlangan. Hinugot niya ang ghost teeth knife at naghiwa ng pang-atak patungo rito. Tumama ang liwanag ng kutsilyo sa maliit na burol at lumikha ng isang malaking butas sa loob nito. Natuwa si Hansen sa resulta. Ang ghost teeth knife niya ay lumikha ng isang malaking butas at ang liwanag ng kutsilyo ay patuloy na sumusulong. Madaling tumagos ang pag-atake, parang buwang sa ibaba. Pero kung titingnan mo mula sa itaas, makikita mo ang isang butas na may buhangin sa ilalim. Kinagat ni Hansen ang kanyang panga at pumasok sa burol. Hindi naramdaman ni Hansen na tumatama siya sa buhangin. Parang tubig ang naramdaman niya. Parang lumulutang siya pababa, parang lumulubog. Nag-alinlangan sandali si pitong espiritu na nakasabay na sa puntong iyon. Nagpasya pa rin siyang tumalon. Sa wakas, kumislap ang mga mata ni Hansen. Nagulat siya sa nakita niya. Nang dumaan siya sa burol, hindi siya nakarating sa isang kuweba. Isa itong ibang mundo, kumpleto sa sariling kalangitan. Parang naglalakbay siya sa mga kalangitan. Magkaiba rin ito sa disyerto sa itaas. Dito, makikita niya ang mga gintong bukal at mga higanteng gintong puno. Ang bawat puno ay may gintong templo. Kumikinang ang liwanag sa lahat ng dako. Mayroong Buddha mist na tumatakip sa isang templo na naghihiwalay sa liwanag sa maraming kulay. Mukhang isang langit ito, pero walang sakit at karahasan tulad ng langit sa itaas. Ito ba ang tunay na langit? Kumunat ang noo ni Hansen dahil mas malakas ang musika doon. Kahit siya ay nagsisimulang makaramdam ng presyon. Nanginginig ang kanyang mga binti at parang magsisimula na siyang sumayaw. Ginamit ni Hansen ang kanyang kalooban para maibalik ang kontrol sa kanyang katawan. Bago pa siya makapagpasya kung saan pupunta, nakarinig siya ng ingay at bumagsak si pitong espiritu sa likuran niya. Sinubukan ni Hansen na tumalon patungo sa gintong kagubatan na nakikita sa harap niya, pero parang nakabaon siya sa lupa at hindi na siya makakalipad. Kaya, patuloy siyang tumakbo pasulong. Hindi siya sinundan ni pitong espiritu. Tumingin siya kay Hansen at tumawa ng mapait. Hansen, ang langit na ito ay hindi isang lugar na malayang mapapasukan mo. Talaga, kasi nakapasok na ako. Kaya, pupunta ka ba para patayin ako? Hindi lumingon si Hansen habang sumisigaw. Kung patuloy kang maglalakad, mamamatay ka nang hindi ko kailangang kumilos, simpleng sabi ni pitong espiritu. Gusto pang magsalita ni Hansen, pero nagpatuloy si pitong espiritu. Malapit na ang oras. At pagkatapos ay tumunog ang isang kampana. Parang sumabog ang utak ni Hansen. Halos matamba siya sa lupa. Ang pagtunog ng kampana ay mas malakas kaysa sa musika. Inilagay ni pitong espiritu ang kanyang mga kamay sa harap niya. Pagkatapos, nagningning ang liwanag ng Buddha. Ang kanyang noo ay naglabas ng malamig na pawis dahil sa kahirapan ng kanyang ginagawa. Malamig na tumingin si pitong espiritu kay Hansen na nakahiga sa lupa. Lumakad siya patungo kay Hansen na may liwanag ng Buddha. Naging 4 na mukha, 8 braso na Buddha siya at sinabi, ang pagkamatay sa harap ng ganoong musika ay iyong swerte. Gusto pang magsalita ni Hansen pero nakarinig siya ng isa pang pagtunog ng kampana. Hindi niya alam kung saan ito nagmula pero umalangaw-ngaw ito sa buong mundo. Nasa lupa si Hansen at dahil sa pagtunog ng kampana, umubo ulit siya ng dugo. Pitong espiritu, bakit mo ako gustong patayin? Tanong ni Hansen kay pitong espiritu dahil nahihirapan siyang tumayo. Dahil karapat-dapat kang mamatay. Binigkas ni pitong espiritu ang bawat salita mula sa lahat ng 4 na bibig. Ang bawat isa ay may ibang tono, at parang 4 na tao ang sabay-sabay na nagsasabi sa kanya. Mukhang nakakatakot. Pagkatapos nito, ang 3 metrong taas na pitong espiritu ay sumugod patungo kay Hansen. Ang 8 braso niya ay may 8 magkakaibang marka ng espiritu, at lahat sila ay papunta para salakayin si Hansen. Dragon, leon, tupa, kabayo, elepante, insekto, at isda, ang lahat ng 7 liwanag ng Buddha ay natipon at sumugod patungo kay Hansen. Gamulong si Hansen sa gintong sahig para iwasan ang 7 pag-atake ng marka. Pagkatapos, tumayo siya at tumakbo ulit patungo sa gintong kagubatan. Pero mas lalong lumalakas ang musika ng langit. Nagsisimula nang mawala ang kontrol ni Hansen sa kanyang katawan. Nagsimula siyang sumayaw ng kaunti, isang nakakatawang bagay na makita. Nakita ni pitong espiritu na nasa likuran ni Hansen na nahihirapan siyang maglakad.
Naging isang xenogeneic na rin si Pitong Espiritu, pero nawawalan siya ng kontrol. Sinundan ni Hansen ang musika at patuloy na tumakbo sa parehong direksyon, sumasayaw habang naglalakad. Hindi siya kayang patayin ni Pitong Espiritu, pero sinalakay si Hansen ng mga espiritu na iyon, at nasugatan siya. Ginamit ni Pitong Espiritu ang kanyang espiritu ng leon para salakayin si Hansen, pero kumurap ang braso. Bumagsak ang leon sa gintong lupa at hindi nahawakan si Hansen. Pitong Espiritu, sa wakas ay hindi mo na kaya ang musikang ito. Biglang tumawa si Hansen. Ipinunas niya ang dumi sa kanyang harapan at tumayo. Mukhang wala siyang pakialam, parang hindi siya naapektuhan ng musika. Imposible. Nanlaki ang mga mata ni Pitong Espiritu. Kabanata 1947. Hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao ang musika, at mas nakakapagod ang pagtunog ng kampana. Kahit si Pitong Espiritu mismo, na nagsanay ng Buddha Gino art at nakakuha ng 4 na mukha, 8 braso na Buddha form, ay nahihirapan sa ilalim ng pang-aapi ng kampana. Nawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Si Hansen ay isang Viscount lamang, at gayunpaman, nakatakas siya sa musika. Halos hindi makapaniwala si Pitong Espiritu. Ang ordinaryong musika ng langit at ang kampana ay hindi pisikal na pag-atake, mas parang isang pagpapahirap sa isip. Pero ito ang larangan kung saan nag-aling si Hansen. Ang kanyang kalooban ay kasing lakas ng isang deified elite, kaya hindi siya naapektuhan ng musika ng langit ng Buddha. Nagkunwari siyang naapektuhan para mahailan niya si Pitong Espiritu at matiyak na hindi susuko ang Buddha sa paghabol sa kanya. Ngayon, nahulog si Pitong Espiritu sa impluwensya ng kampana. At nangangahulugan iyon na oras na para gantihan ni Hansen. Ang sapatos na kuneho ni Hansen ay gumagalaw ng malabo na itinatapon siya pasulong na parang anino. Ang ghost teeth knife ay naglabas ng isang lilang liwanag ng kutsilyo habang umiikot ito patungo kay Pitong Espiritu. Gusto nang tumakas ni Pitong Espiritu, pero nang simulan niyang gawin iyon, ang kanyang braso at binti ay nagwala sa isang sayaw. Ang kanyang mga binti ay hindi sumusunod sa kanyang mga utos, at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan sa paraang gusto niya. Pang! Ang liwanag ng kutsilyo ay nabasag ng mga kamay ni Pitong Espiritu. Ang 4 na mukha, 8 braso na Buddha form ay nakakatakot. Hindi nagbago ang mukha ni Hansen. Patuloy niyang iniikot ang ghost teeth knife at ginagamit ang mga kasanayan sa kutsilyo ng teeth knife. Patuloy na kumikislap ang kanyang katawan sa paligid ni Pitong Espiritu. Natambas si Pitong Espiritu gamit ang kanyang 8 braso para lumaban kay Hansen. Pero sa iba't ibang pagkakataon, ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay mawawala ng kontrol. Nagsimula siyang magkamali na hindi niya dapat ginagawa. Isang sandali lang ang kailangan niya para magkamali ng malaki. Kahit na ang katawan ni Hansen ay mas mababa kaysa kay Pitong Espiritu, sa pamamagitan ng lahat ng pagkakamaling iyon, nakilala ni Hansen ang kanyang mga kahinaan. Ang lilang liwanag ng kutsilyo ng ghost teeth knife ay tumama kay Pitong Espiritu. Lumikha ito ng isang kislap at nag-iwan ng puting marka sa kanyang gintong katawan. Pagkatapos, nawala ito. Ang lakas ng xenogeneic body. Nagulat si Hansen. Hindi niya madalas na ginagamit ang kapangyarihan ng ghost teeth knife, pero madali pa rin para sa kanya na patayin ang isang Earl. Ang katotohanang hindi siya makapag-iwan ng malaking marka sa katawan ni Pitong Espiritu ay nagpapatunay kung gaano nakakatakot ang katawan ng Buddha. Mukhang galit na galit si Pitong Espiritu. Kumislap ang kanyang mga mata ng ginto, at sinubukan ng kanyang 8 braso na maglikha ng isang espiritu para salakayin si Hansen. Pero ngayon, mas lalong nawawala ng kontrol ang kanyang katawan. Napakaraming kahinaan ang nailantad. Hindi na niya mapigilan si Hansen tulad ng dati. Depende lang si Hansen sa kanyang sapatos na kuneho para sa bilis. Ang red mink gloves ay nagbigay sa kanya ng mas malaking kapangyarihan. Gamit ang dalawa, patuloy na pinagpuputol ng ghost teeth knife ang 4 na mukha, 8 braso na Buddha form. Pero ang kanyang mga pag-atake ay nakakapag-iwan lang ng puting gasgas sa gintong katawan. Ang mga kapangyarihan ng teeth ay hindi makapanghawak kay Pitong Espiritu. Gusto nang makatakas ni Pitong Espiritu sa langit ngayon, pero huli na. Mabilis siyang umatras, pero madalas ang pagtunog ng kampana. Mas lalong nakaapekto ito sa kanya. Bago makatakas si Pitong Espiritu mula sa langit, ganap nang nahulog ang kanyang katawan sa sayaw. Hindi niya mapigilan ang kakaibang sayaw na iyon, at hindi siya makalabas sa langit. Sobrang saya ni Hansen, at patuloy niyang pinagpuputol si Pitong Espiritu. Gamit ang Jade Esken at Mutant Blood, nagsimula siyang mag-iwan ng mababaw na marka sa gintong Buddha form. Pero sapat na iyon. Kung kaya niyang mag-iwan ng mga marka, unti-unting sisimula ng kapangyarihan ng teeth na punitin ang katawan ni Pitong Espiritu.
Kahit na mabagal, sa paglipas ng panahon, sapat na iyon para patayin niya si Pitong Espiritu at ang kanyang Buddha form. Patuloy na umuungal si Pitong Espiritu gamit ang kanyang apat na mukha. Gusto niyang kontrolin ang kanyang katawan at makatakas sa langit ng Buddha, pero ang kanyang katawan ay na-hijack ng musika. Mahirap na gawain ang muling pagkuha ng kontrol. Bakit hindi siya naapektuhan? Imposible. Tumama ulit si Pitong Espiritu Buddha kay Hansen. Kumislap ang kanyang mga mata ng ginto, at mukhang galit siya. Gusto ni Hansen na putulin siya ng ilang beses pa bago siya umalis sa lugar na iyon. Kapag lumabas siya, papatayin din naman ng mga marka ang kriminal ng dahan-dahan. Pero bago pa maputol ulit ni Hansen, biglang naging ginto ang mga mata ni Pitong Espiritu. Nagliyab ang apoy na ginto, at sumabog ito para balutin ang katawan ni Pitong Espiritu. Ang katawan na naapektuhan ng musika ay biglang naging tahimik, salamat sa apoy na ginto. Tumigil siya sa pagsasayaw. Hansen, sinabi kong magkikita ulit tayo ng madalian. Ang apat na mukha, 8 braso na Buddha, na nakabalot sa apoy, ay binuksan ang apat na bibig nito para magsalita. Umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na boses. Qingjun. Alam na ngayon ni Hansen kung sino iyon. Ang Diyos ng Langit ay nasa likod ng lahat ng ito. Ang isip ni Pitong Espiritu ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ni Qingjun. At sa kanyang tunay na anyo, hindi siya naapektuhan ng kampana. Tumawa siya ng mapait habang naglalakad patungo kay Hansen. Sinabi niya, Hansen, matagal na akong naghihintay para dito. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ikaw ay isang malaking masarap na pagkain para sa isang tulad ni 1.1. Sasarapan siya sa iyong takot, iyong mga luha, at iyong kamatayan. Umalangaw-ngaw ang boses ng lubos na paghamak sa mga tainga ni Hansen. Nakaramdam ng pangamba si Hansen, pero nilabas niya ang pulang mist orb. Hindi niya kayang harapin si Pitong Espiritu, at ngayon ay lumalabas na siya ay pinag-aangkin ng Diyos ng Langit na si Qingjun. Walang paraan para manalo si Hansen ngayon. Plano ni Hansen na gamitin ang Red Mist King para sa kanyang huling pagtatangka. Kahit na halos wala nang natitirang enerhiya sa Red Mist King, papatayin niya si Pitong Espiritu kung makakatama siya. Mukhang galit na galit si Qingjun habang nagliyab siya ng apoy na ginto. Ang kanyang demonic presence ay hindi matatagalan, at mas lalong nakakatakot ang apat na mukha, 8 braso na Buddha form. Parang kakainin niya ang mga tao. Boom! Itinaas ni Qingjun ang kanyang daliri at nagtipon ng isang pag-ikot ng mainit na apoy sa itaas nito. Tinipon ng apoy ang liwanag ng Buddha at ang mga kapangyarihan ng apoy ni Pitong Espiritu. Ginamit niya ito ng isang segundo lang, at naramdaman ni Hansen na nasusunog siya. Ang apat na mukha ay parang puno ng masamang galit. Kinokontrol ni Qingjun ang katawan ni Pitong Espiritu. Nagpaputok ang kanyang mga daliri ng apoy na ginto patungo kay Hansen. Pero bigla, may nakasabit na bag sa leeg ni Pitong Espiritu. Ang bag ay sinunog ng apoy na ginto. May isang dilaw na papel na spell sa loob, at nasunog ito. Nang masunog ito, isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa abo at tumama sa noo ni Pitong Espiritu. Parg! Nakarinig si Hansen ng sigaw. Ang sigaw ay nagmula kay Qingjun. Tutuldok. Kabanata 1948. Tumigil si Hansen sa pagtakbo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Nakadikit ang light spell sa noo ni Pitong Espiritu. Kumikinang ito ng husto, at nagsimulang sumigaw si Qingjun habang kumikinang ito. Sino ang nangahas na lokohin ako sa ganitong paraan? Sigaw ng Diyos ng Langit na si Qingjun. Ang apoy na ginto ay nagsimulang hamina, at nakita ni Hansen ang isang gintong anino na nagkukubli sa katawan ni Pitong Espiritu. Nag-ikot ito na parang nasa sakit na nakakatakot na panoorin. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari, alam ni Hansen na dumating na ang pagkakataon niyang kumilos. Sa halip na patuloy na panoorin ang palabas, sumulong siya para i-swing ang kanyang ghost teeth knife. Nang tumama ang liwanag ng kutsilyo sa katawan ni Pitong Espiritu, nawala ng kontrol si Qingjun at Pitong Espiritu sa apat na mukha, 8 braso na gintong Buddha form. Sumigaw siya sa galit nang tamaan siya ni Hansen, pero walang silbi. Napigilan ang kalooban ni Qingjun ng light spell. Ang kanyang sigaw ay naging sakit. Pinag-aangkin niya si Pitong Espiritu, oo, pero hindi na siya makalabas sa katawan. Hindi sapat ang lakas ng kalooban ni Pitong Espiritu para labanan ang ritmo ng musika. Nanood lang siya habang patuloy na sinasaktan ni Hansen ang kanyang matibay na katawan. Gayunpaman, kahit gaano pa kalakas ang kanyang katawan, hindi nito makakayanan ang 1,000 pagtama. Nagsimulang lumitaw ang mga sugat sa gintong Buddha form. Tumulo ang dugo mula sa mga sugat na parang likidong ginto. Malupit si Hansen.
Hindi niya pinansin ang mga sigaw ni Qingjun o ni Pitong Espiritu. Papatayin kita. Wala akong kinalaman dito. Patayin ka. Kinokontrol niya ako. Pinapatay mo ang isang Buddha. Magkakaiba ang mga salitang sinabi ng apat na bibig. Sabay na nagsasalita sina Qingjun at Pitong Espiritu. Pero hindi sila pinansin ni Hansen. Patuloy niya ang kanyang galit na paghiwa. Kung kinokontrol ni Qingjun si Pitong Espiritu, hindi naman pala balak patayin ni Buddha si Hansen. Pero dahil sa tagal na paghabol ni Pitong Espiritu kay Hansen, bakit hindi sinubukan ng Buddha na labanan ang kontrol ni Qingjun? Walang duda, may dahilan ng Buddha para umasa sa kamatayan ni Hansen. Hindi mahalaga kung pinag-aangkin ni Qingjun si Pitong Espiritu o hindi. Umalangaw-ngaw ang pag-uungal ni Pitong Espiritu sa buong langit pero walang silbi ang kanyang mga pakikibaka. Nagbigay si Hansen ng 1,000 pagtama, paulit-ulit na tinatamaan ang leeg ni Pitong Espiritu. Sa wakas, nagawa niyang putulin ang ulo ng apat na mukha. Nagkalat ang gintong dugo sa lahat ng dako. Synergenic na klase ng Marquis na nahuli, 4 na mukha, 8 braso na Buddha. Nakuha ang 4 na mukha, 8 braso na Buddha Beast Soul. Natagpuan ang Synergenic Gene. Narinig ni Hansen ang boses na iyon sa kanyang ulo. Natuwa siya na nakakuha siya ng isang uri ng gantimpala, kasunod ng pagsubok na pinagdaanan niya lang. Gumuho ang Synergenic body ni Pitong Espiritu. Pero hindi namatay ang apoy na ginto. Nakadikit pa rin ang light spell sa noo ng apoy na anino. Pang! Biglang sumabog ang light spell. Nabasag ang apoy na ginto, at nawala na rin ang pag-uungal ni Qingjun. Wala nang natira. Habang nangyayari ito, isang barko ang umalis sa kaharian ng Buddha. Isang lalaki, nakasuot ng mamahaling damit, ay nagpapahinga sa isang upuan. Ang kanyang bibig ay nagsasalita ng mga salita na para lang sa kanya. Hindi ako makapaniwala na pinag-aangkin ni Qingjun ang isang tao. Nararapat lang sa kanya. Ang pinsalang ito ay magpapabagal sa kanya ng ilang sandali. Ang asterisk S-Shoal, isipin niyang hahawakan ang isa sa pamilyahan. Kumuha si Hansen ng isang bote. Kinolekta niya ang dugo ng 4 na mukha, 8 braso na Buddha. Ang dugo nito ay ang Synergenic na bahagi ng katawan nito. Matapos ang lahat, tiningnan niya ang Beast Soul. 4 na mukha, 8 braso na Buddha na klase ng Viscount, sandata ng kaluluwa. Nagulat si Hansen. Nakakita na siya ng mga armor Beast Soul dati, at ang mga iyon ay tinatawag na armor lang. Hindi alam ni Hansen ang ibig sabihin ng sandata ng kaluluwa. Walang pag-aalinlangan, ipinatawag ni Hansen ang Beast Soul. Biglang nabalot siya ng gintong armor, at naramdaman niya kung gaano ito kalakas. Kahawig ito ng gintong armor para sa Geminis, pero parang ordinaryong armor ng Beast Soul. Wala itong espesyal na hitsura. Sinubukan ni Hansen na maglikha ng kapangyarihan para suntukin gamit ito, pero nang gumalaw siya, nagsimulang kumislap ang gintong armor. Isang 4 na mukha, 8 braso na Buddha ang lumitaw sa likuran niya, at nang sumuntok siya, ginawa niya ito gamit ang gintong liwanag ng Buddha. Mayroon itong parehong kapangyarihan na taglay ni Pitong Espiritu. The Asterisk Man. Ang lakas ng sandata ng kaluluwa na ito. Sobrang saya ni Hansen dahil hindi pa siya nakakakuha ng armor na tulad nito. Ang pagsuot ng armor ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng isang Marquis. At dahil galing ito kay Pitong Espiritu, mas malakas pa ito kaysa sa normal. Hindi ko alam kung makikita ng ibang tao ang 4 na mukha, 8 braso na gintong Buddha na lumilitaw sa likuran ko. Kung makikita nila, masama iyon, naisip ni Hansen sa kanyang sarili habang inilalagay niya ang Beast Soul. Pagkatapos ay tiningnan niya ang langit. Sa isang bulwagan ng Buddha, namatay ang isang kandila. Nanlaki ang mga mata ni Burning Lamp Alpha, at marami sa mga noble sa paligid niya ay tila nagulat. Hindi pa nagpakita ng pagkagulat si Burning Lamp Alpha sa loob ng higit sa 1,000 taon. Patay na si Pitong Espiritu, dahan-daang nagsalita si Burning Lamp Alpha na nakasimangot. Gamit ang kapangyarihan ni Pitong Espiritu, walang paraan para matalo ni Hansen. Nagulat ang mga Buddha. Paano? Hindi ba dapat makuha ni Pitong Espiritu ang bata ng kutsilyo? Alam niyang nagkamali siya nang sabihin ng hari ng Buddha ang catchphrase ng Buddha. Sino man ang pumatay sa kanya ay dapat magbayad. Kalmado si Burning Lamp Alpha, pero nakakatakot ang kanyang katahimikan. Si Pitong Espiritu ay ang kanyang unang estudyante sa loob ng 1,000 taon. Naniniwala si Burning Lamp Alpha na kaya niyang maging Diyos. Ngayon na namatay lang siya, nagalit si Burning Lamp Alpha. Hansen. Siya. Isang Buddha Duke na nagbabantay sa langit ang sumigaw. Ano ang nangyari? Kumunat ang noo ni Clear si Buddha sa Duke.
Nakapasok na si Hansen sa kabilang dulo. Mukhang kakaiba ang Buddha Duke. Ano, talaga, akala ko wala siya sa listahan. Hindi naniniwala si Clear Seeking. Hindi ko alam, pero nakapasok na siya. Tingnan mo, nahihirapan ng Duke na magpaliwanag, kaya kumaway siya sa salamin ng Buddha at inutusan itong ipakita ang katawan ni Hansen. Malinaw na nakita ng lahat ng hari ng Buddha na nakarating na si Hansen sa kabilang dulo. Pumasok siya sa langit kasama si 7 espiritu. Ngayon ay nakalabas na siya, at patay na si 7 espiritu. Dapat siya ang pumatay sa kanya. Tumayo si Burning Lamp Alpha mula sa kanyang lotus seat. Lumakad siya patungo sa pintuan ng langit. Kabanata 1949. Libo-libong taon ng sakit ang naranasan ni Burning Lamp, pero tumanggi siyang mamatay. Gusto niyang manatili ng sapat na haba para makita ang isang bagong Diyos sa mga Buddha. Si 7 espiritu ang kanyang pinakamalaking pag-asa para makamit ito. Pero ngayon ay ninakaw na ang pag-asang iyon sa kanya, at mahirap isipin kung gaano talaga kagalit si Burning Lamp. Nagulat ang mga karaniwang tao ng Buddha. Matagal na panahon na mula noong makita si Burning Lamp ng personal sa labas ng palasyo, pero ngayon ay nakatayo siya sa lungsod sa tabi ng kanlurang pintuan. Maraming hari rin ang sumusunod sa kanya. Nagtataka ang mga mamamayan ng lungsod kung ano ang nangyari. Naglakbay si Hansen sa langit hanggang sa makarating siya sa dalampasigan ng tila walang katapusang dagat. Isang barko ang naghihintay sa tabi ng tubig, isang barko na gawa sa gintong dahon. Sumakay siya at ginamit ito para makarating sa kabilang panig. Sa kabilang panig, nakita ni Hansen si Speechless at ang iba pa. 10 tao sila. Ilang sa kanila ay ang mga taong nakitang sumusunod kay Speechless. Walang epekto sa kanya ang musika sa langit. Nakarating siya sa kabilang dulo, at nang gawin niya iyon, isang liwanag ng Buddha ang tumama sa kanya. Pinatibay nito ang mga selula ni Hansen at pinalakas ang kanyang katawan. Hindi sapat ang pagpapalakas na iyon para umakyat ng level si Hansen, pero alam niyang mas lumakas ang kanyang katawan. Epektibo ito, ano man ito. Nagulat si Speechless nang makita si Hansen na nakarating sa kabilang dulo. Nagulat din ang iba sa kanya. Hindi nila inaasahan na may ibang makakaligtas sa biyahe bukod sa kanilang grupo. Nakita ni Speechless Lady na papalapit si Hansen, na parang kakausapin siya, pero bago pa siya makalapit, lumitaw ang isang pintuan. Dumaan ang grupo sa pintuan, at napunta sila sa labas ng kanlurang pintuan sa lungsod ng Buddha. Matapos silang lumabas, lahat sila ay umatras ng may gulat. Nandoon si Burning Lamp Alpha at ang ibang hari. Agad na yumuko si Speechless sa harap niya, pati na rin ang iba. Nanginginig silang lahat sa takot. Maaari na kayong umalis, sabi ni Clear Seeking sa iba. Pero wala nang sinabi si Burning Lamp Alpha. Tiningnan lang niya si Hansen. Huminga ng maluwag ang iba. Naglakad sila palayo. Hindi sila ang target ng presyon, pero nakaramdam pa rin sila ng napakalaking panganib, at sapat na iyon para takutin sila. Kumunat ang noo ni Hansen nang makita niya ito. Alam niyang hindi magiging maaway ng mga Buddha, pero hindi niya inaasahan na lalabas mismo si Burning Lamp Alpha. Malamig na tinanong ni Clear Seeking, nang makita si Hansen, Hansen, bakit mo pinatay si 7 espiritu? Matapos marinig iyon, lahat sila ay nagkatinginan ng may gulat. Alam ng lahat ang tungkol kay 7 espiritu at sa kanyang hindi kapani-pani walang talento. Bakit mo sinasabi iyan? Kailan ko ba siya pinatay? Walang takot na sagot ni Hansen. Tinatanggi mo ba? Sigaw ng mga Buddha. Galit na galit sila. Napakalakas ng nakakatakot na presyon na nararamdaman, at nahihirapan ng mga tao sa paligid na mapanatili ang kanilang paghinga. Pero si Hansen, ang nasa ilalim ng puwersa ng mga tanong na iyon, ay kalmado. Sinabi niya, sinasabi ninyong pinatay ko si 7 espiritu. Okay, at nasaan ang ebidensya niyan? Magkakaroon tayo ng ebidensya. Hindi mo matatanggi ang maling gawaing ito. Ayaw ni Clear Seeking na hayaang magsalita si Hansen. Iwinagayway niya ang kanyang mga manggas, at naging malalaking piraso ng tela ang mga ito na sinubukang takpan si Hansen. Sa sulok ng isang pavilion, malamig ang mga mata ni Isha. Nabali ang puting pyesa ng chess sa kanyang kamay. Tumayo siya, tuwid ang kanyang likod na parang kutsilyo. Nagulat ang matandang lalaki sa tapat niya. Naglagay siya ng itim na pyesa ng chess sa board. Ang pavilion ay nasa isang kakaibang dimensyon, hiwalay sa katotohanan at sa iba pang bahagi ng mundo. Marka ng Buddha, nagtatapos na ang ating pagkakaibigan dito, malamig na sabi ni Isha. Naghiwa siya sa hangin at sinira ang dimensional fabric. Pagkatapos ay tumalon siya sa kalangitan. Sa harap ng kanlurang pintuan, malapit ng balutin ng manggas ni Clear Seeking si Hansen.
Pero nang malapit na itong mahuli sa kanya, isang lilang liwanag ng kutsilyo ang pamunit sa manggas. Lumitaw si Asia sa harap mismo ni Hansen, tuwid at marangal ang kanyang posture na parang reyna. Walang emosyon na tiningnan niya ang mga Buddha sa harap niya, at nang magsalita siya, walang takot sa kanyang boses. Burning Lamp, ikaw ay isang Diyos. Pero kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag para sa paglabag na ito ngayon, ako mismo ang sisire sa kaharian ng Buddha. Sisirain ko ang lahat dito ng walang pagsisisi. Dahan-dahang nagsalita si Isha, diretsyong nakatingin kay Burning Lamp Alpha. Paano ka nang ahas, reyna ng kutsilyo? Dahil lang sa may magandang relasyon ang mga Buddha sa rebate, hindi ibig sabihin na maaari kang maging bastos kay Alpha. Nagsimula nang sumigaw ang mga hari ng Buddha. Itinaas ni Burning Lamp ang kanyang ulo at malamig na sinabi, pinatay ng iyong estudyante ang aking estudyante. Hindi ba sapat na iyon para malaman mo? Ebidensya, simpleng sagot ni Isha. Tumingin si Burning Lamp kay Isha, at iginagalaw niya ang kanyang kamay. Hindi malinaw kung paano niya ito iginagalaw, at parang hindi ito nakatutok sa sinuman. Pero sa paano man, nahawakan si Hansen mula sa likuran niya. Malamig ang tingin ni Isha, at naghiwa siya patungo kay Burning Lamp Alpha. Hindi tiningnan ni Burning Lamp Alpha si Isha, pero perpektong iginagalaw niya ang kanyang palad sa tamang oras ng pag-atake niya. Ang paghiwa ni Isha ay pamunit sa hangin, pero parang kailangan nitong maglakbay ng walang katapusang milya bago maabot ang kamay na iyon. Malapit ito, pero napakalayo. Ang kabilang kamay ni Burning Lamp na nakahawak kay Hansen ay kumikinang. Tinakpan nito ang katawan ni Hansen, at bigla na lang naging langgam si Hansen. Matapos matransform si Hansen sa isang langgam, ibinato siya ni Burning Lamp Alpha pabalik kay Isha. Malamig niyang sinabi, para sa ating lahat, hahayaan ko siyang mabuhay. Pero mag-ingat ka. Pagkatapos nito, umalis ang mga hari na may kanilang liwanag. Habang maingat na hawak ni Isha ang katawan ng langgam ni Hansen, patuloy niyang hawak ang kanyang kutsilyo. Pero hindi siya sumubok na umatake ulit dahil alam niyang walang silbi iyon. Magiging walang silbi ako hanggang sa maging isang Diyos ako. Ang pagiging kalahating Diyos ay isang biro lang. Kinagat ni Isha ang kanyang ngipin, mas mahigpit na hinawakan ang langgam, at lumipad palayo. Nakita ng ibang mga lahi ang ginawa ni Burning Lamp, at nagulat sila. Kahit na isang kalahating Diyos na elite tulad ni Isha ay wala nang magagawa para labanan siya. Hindi rin niya maprotektahan ang kanyang estudyante mula sa pagiging langgam. Nakakatakot isipin. Nagulat din si Hansen. Masyadong mahina ang kanyang kapangyarihan para isipin niyang lumaban. At pagkatapos ay ginawang langgam lang siya ni Burning Lamp. Talagang naramdaman niyang naging langgam siya, hindi ito parang ilusyon. Kabanata 1950. Hansen. Nagdulot ako ng kapahamakan sa iyo. Hindi ako makapaniwala na may ibang motibo ang mga Buddha sa pag-imbite sa akin doon. Bumalik sa barko, inilagay ni Isha ang langgam sa mesa at bumantong hininga. Gusto nang magsalita ni Hansen, pero hindi niya kaya. Naging langgam siya, at hindi na niya magagamit ang anumang Geno Arts. Talagang parang isang ordinaryong langgam siya. Pero hindi natakot si Hansen sa kanyang bagong kalagayan. Nagsimulang maglakad-lakad siya sa mesa, nagsusulat ng isang bagay sa pamamagitan ng kanyang paggalaw. Ang ilang mga gamit ko ay ninakaw ni Burning Lamp. Kinuha niya ang aking deified knife blank. Nang makita ni Isha na sinusulat ito ni Hansen, nagsaya siya. Sinabi niya, mayroon ka pa ring sariling kalooban. Alam ko, oo. Ano ang problema? Sulat ni Hansen. Ang Geno Art ni Burning Lamp ay maaaring magbago ng mga Jin ng isang nilalang. Maaari niyang gawing isang primal creature ang isang miyembro ng mas mataas na mga lahi. Kahit ang kanilang mga utak ay nababawasan sa antas ng hayop. Hindi kanya pinatay dahil ang pagiging langgam ay isang mas masamang kapalaran. Mapaparamdam ka nitong walang pag-asa. Pero hindi siya magiging madali sa iyo, kaya kakaiba na makita na mayroon ka pa ring sariling kalooban. Sigurado ka bang okay ka? Tiningnan ni Hansen ang kanyang katawan. Bukod sa pagiging langgam at hindi na magagamit ang Geno Arts gamit ang katawan ng tao, hindi siya naapektuhan. Ipinaliwanag ni Hansen ang sitwasyon sa kanya at nagtanong, paano natin masisira ang spell ng Geno Art na ito para maibalik ko ang aking tunay na katawan? Mukhang nasusuka ang ekspresyon ni Isha, at sinabi niya, hindi mo kaya. Talagang langgam ka na ngayon. Maliban na lang kung may isang deified elite na may parehong talento, ganito ka na. Kung gayon, dapat may ibang deified elite na may Geno Art niya sa paligid. Kumusta naman si Kung Fei? Tanong ni Hansen. Ayaw niyang manatili bilang isang langgam. Ngumiti ng mapait si Isha, at sinabi niya, ang bawat deified elite ay may sariling kasanayan.
Malakas si Kung Fei, oo, pero hindi siya magaling sa Loop Geno Arts. Hindi kanya matutulungang maibalik ang iyong katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ulit si Isha. Sinabi niya, sa pagkakaalam ko, may isang deified elite na makakagawa nito, pero hindi ko alam kung nasaan siya. Kahit na gusto kong tanungin siya, hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Ngumiti ng mapait si Hansen, pero hindi siya susuko. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, Reyna ko. Kung ito ay isang Geno Art lamang, tiyak na may paraan para masira ito. Magiging maayos ako, sa kalaunan. Umiling si Isha at sinabi, kung magiging isang Diyos ako, sisirain ko ang kaharian ng Buddha. Oo, sirain mo. Galit na galit si Hansen. Ang mga Buddha ang nag-utos kay 7 espiritu na patayin si Hansen at halos magtagumpay sila. Pero ngayon ay naglakas loob silang gawin ito. Malinaw na imposible nang makipag-usap sa mga Buddha. Kailangan ko ng kapangyarihan. Iyon ang focus ko ngayon, at kailangan ko ng kapangyarihan na iyon kung gusto kong talunin ang kaharian ng Buddha, naisip ni Hansen. Galit na galit siya sa nangyari. Ang balita tungkol sa pagiging langgam ni Hansen dahil kay Burning Lamp ay kumalat sa bawat sulok ng universo. Marami ang naawa sa nangyari, habang ang iba naman ay nagtatawanan sa kanya. Pero karamihan sa mga tao ay interesado lang. Wala silang pakialam sa gagawin niya sa susunod. Malinaw na wala ng kinabukasan si Hansen ngayon na naging langgam na siya. Mayroon siyang katawan na pag-aari ng isa sa mga pinaka-primal na nilalang, kaya ang kanyang katalinuhan ay magiging napakababa. Malamang na hindi siya makakapag-ensayo ng kahit ano. Hindi niya makalilikha ng Geno Armor. Pero nagawa ni Hansen na patayin si 7 espiritu. Nakakahiya na ang isang taong may ganoong lakas ay nagkaroon ng ganoong kahihiyang kamatayan. Nagpahinga si Hansen sa barko. Nasa tabi niya sina Little Invisible at Ghost Teeth Knife. Kinuha sila ni Isha para sa kanya. Nararamdaman ni Hansen na may mali bago siya tamaan ni Burning Lamp. Ibinato niya sina Little Invisible at Ghost Teeth Knife kay Isha, pero nang ihagis niya sila, hinuli siya ni Burning Lamp mula sa lupa. Hindi niya maibigay ang kanyang ibang mga gamit sa kanya, kaya kinuha lahat ni Burning Lamp. Hindi siya nag-aalala sa pagkawala ng karamihan sa kanyang mga gamit, pero ang half-deified knife blank ay isang napakagandang bagay. Nalungkot siya nang mawala iyon. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan habang langgam siya. Ang Dangshan Sutra, ang Blood Pulse Sutra, at ang Jad Esken ay naging ganap na walang silbi para sa kanya. Ang mga iyon ay Geno Arts na para sa katawan ng tao. Hindi ito gumagana habang langgam siya. Pero nang ipatakbo niya ang kwento ng mga Jin, tumakbo ito ng maayos gaya ng dati. Dahil maayos ang paggana nito, walang anumang pumipigil sa kanyang patuloy na pag-aaral ng Geno Art. Magagamit niya rin ang spell. Nakaramdam ng malaking kaluwagan si Hansen nang matuklasan niya ito. Kung kaya niyang gamitin ang ilan sa kanyang kapangyarihan, maaari siyang maayos. May pag-asa. Gusto ni Hansen na subukang gamitin ang kanyang Super God Spirit Mode para makatakas sa anyo ng langgam, pero nasa barko si Isha, at tiyak na mapapansin niya kung gagamitin niya ito. Kahit na matagumpay siyang bumalik sa pagiging tao, magiging masama ang sitwasyon. Nanatili siyang matyaga, at sinundan niya si Isha pabalik sa makitid na buwan. Hindi siya dinala ni Isha pabalik sa Planet Eclipse. Inilagay siya sa palasyo sa Planet Blade. Humiling si Hansen na bumalik sa Planet Eclipse, pero hindi siya pinayagan. Kaya, ipinakita niya kay Isha ang kwento ng mga Jin at ipinatawag ang spell. Nakita ito ni Isha, at nagulat siya. Mukhang hindi ka pa naging isang primitive creature. Marahil ito ay dahil sa ang kwento ng mga Jin na ito. Espesyal ang kakaibang Geno Art na ito. Maaari pang ang makasira ng mga kapangyarihan ng Diyos. Kung makarating ka sa King Class, hindi ko maisip kung ano ang magagawa nito. Reyna ko, nakikita mo ba? Naging langgam na ako, pero mayroon pa rin akong kapangyarihan ng isang Viscount. Dapat mo akong ipadala sa Planet Eclipse dahil may gagawin ako doon. Ginagamit na ngayon ni Hansen ang spell para makipag-usap kay Isha. Okay, at magtutuon ako sa paghahanap ng paraan para maibalik ang iyong katawan. Parang may naisip si Isha, at nagsimulang maghanap sa kanyang mga tala. Bumalik siya na may isang Geno Art. Naging langgam ka na, kaya hindi mo magagamit ang karamihan sa mga Geno Arts. Ang kasanayang ito, na tinatawag na consume, ay isang Geno Art na pag-aari ng isang consumang ant. Sila ay isang lumang mas mataas na lahi, kaya marahil ay makakatulong ito sa iyo sa ngayon. Hindi alam ni Hansen kung bakit binigyan siya ni Isha ng kasanayan sa consume para matutunan. Pero nagpapahiwatig ito na natatakot siya sa posibleng paggaling ni Hansen.
Kung mag-e-ensayo siya bilang isang langgam, maaaring may pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat. Hinayaan ni Hansen na tanggapin ng spell ang consume, at pagkatapos ay pumunta siya sa Planet Eclipse. Gusto niyang malaman kung kaya siyang ibalik sa pagiging tao ng Super God Spirit. Nagbigay sa kanya ang Super God Spirit ng isang tiyak na antas ng kaligtasan mula sa ilang uri ng pag-atake, kaya dapat itong gumana.